Sa totoo lang po, marami akong sanang gustong itanong sa inyo. Ngunit mas napili ko yung, kumbaga, yung pinaka gusto kong itanong sa inyo. Sige po. Ilan po ang langkap o bumubuo sa isang tao? Angkap? Oo. Kumbaga po, meron ako naririnig, parang may katawan lupa tayo, kaluluwa, tsaka espiritu, parang ganun po. Tama po ba yan? Ganito po yon, conforme po sa tao yan. Meron pong tao, 2 lang. Meron naman 3. Babasahin ko po muna sa inyo ang kabuuan ng isang tao. Nasa 2:7 po yan ang Henesis. Pakinggan nyo nakasulat. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ano po ang sangkap ng tao na lalangin ng Diyos? Sabi po sa Biblia, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok. God formed man out of the dust of the ground. Kumuha po siya ng alabok, nilagyan niya ng tubig, pinormahan niya, parang putik. Pinagputik niya, tapos ipinorma niya yung katawan. Nung nakaporma na, may ilong, hiningahan niya ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao'y naging kaluluwang buhay. Yun po ang sabi sa Biblia. Kaya, 2 lang naman po ang sangkap eh. Yung galing sa lupa at saka yung inihinga sa butas ng ilong. Nabuhay na po ang tao. Ngayon, bakit po nagkakaroon ng 3, kapatid? Basahin natin ang unang Tesalonica 5:23. Ganito nakasulat. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, meron po sinasabi rito si San Pablo, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, na ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan, 3 na po ingatang buo hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Bakit po 3? Kasi ang kausap niya po rito, mga Kristiyano meron silang katawan, meron silang kaluluwa, meron pa silang espiritu. Bakit po nagkaroon ng espiritu? Ang lahat naman kasi ng tao ay may espiritu ng buhay Yung nasa ilong, espiritu rin po yun Pero ito, bukod na espiritu ito. Ba't nagkakaroon ng Kristiyano noon? Pakinggan niyo po sa 2:38 ng Gawa. Basa tayo. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagka binautismuhan po yung tao sa tamang bautismo, bibigyan siya ng kaloob na Espiritu Santo. Kaya nagkakaroon po ng panibagong espiritu sa tao. Bukod dun sa espiritu ng buhay, yung hininga ng buhay sa ilong, may ibinibigay na isang espiritu pa ang Diyos sa tao. Nagiging 3 ang sangkap niya. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang katunayang may ibinibigay talaga ang Diyos na espiritu. Doon po yan sa 51 ng awit. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Yan. Sabi ni David, likhaan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya po, yung espiritu, karagdagan yon. Yung pong espiritu na yon, yun po ang pampalakas ng ating kahinaan. Basahin po natin sa 8:26 ng Roma. Pakinggan nyo. At gayon din naman, ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yan. Yung pong espiritu na yon na ibinibigay ng Diyos sa isang lingkod niya, nakatutulong po yon para sa kanyang kahinaan. Meron po tayong kahinaan Kaya nagiging 3.
May kaluluwa, may katawan, may espiritu. Sa lingkod ng Diyos. Pero yung hindi po naglilingkod sa Diyos, hindi binibigyan ng espiritu yon. Pakinggan nyo sa Judas 19. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Meron pong mga tao, yung malalaya, walang espiritu. Kaya dalawa lang, kaluluwa at katawan. Pero yung sa Diyos, may kaluluwa, may katawan, may espiritu. Ganun po yun. Kasi po doon nga po ako nahihiwagaan, Brad Eli. Kasi parang may nabasa ako sa Biblia na ang espiritu at ang katawang laman ay magkaaway. Paano natin mapagkakasundo ang dalawang ito? Hindi po magkaaway yun. Ang bumubuhay po sa ating katawan, yung laman natin, espiritu eh. Santiago 2:26, pakinggan nyo. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang katawang walang espiritu, patay. Therefore, ang bumubuhay sa katawan, yung pong espiritu. Alin po ang magkaaway? Ang sinasabi nyo yung nasa Galacia. Basahin natin ang Galacia, kapatid na Willie. 5:17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Ayan. Ang laman ng wika, nagnanasa ng laban sa espiritu. Ang espiritu naman, laban sa laman. Ito po yun. Pag meron kang gustong gawin ng laman mo, mararamdaman mo yung kapatid eh. Bawa, may asawa ka na, tinutokso ka ng ibang babae, parang gusto ng laman mo, gusto mo patulan. Diba? Pero sa loob mo, merong nagsasabi, masama yan. Yun yung espiritu. Hindi conforme yung espiritong banal na binibigay ng Diyos sa tao, hindi conforme yun sa masamang gawain ng laman. Magkalaban talaga yon. Bakit pinaglaban ng Diyos? Para maingatan yung laman mo na huwag kang mabulok sa kasalanan. Yun ang controller, yung espiritong bigay ng Diyos, kukontrolling ka para huwag mong gawin yung gawa ng laman. Ang katunayan, 8:13 ng Roma. Pakinggan mo. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Alam mo, yung Espiritu na yun, ang pampapatay mo dun sa mga gusto ng laman mo. Nakuha mo na, kapatid? Mahiwaga pa? Hindi na. O sige, salamat.